Kaori, Aljon, maraming salamat. Welcome to The Interviewer. Thank you din, Tito Boy. Salamat po sa invitation. Salamat. Take me back to that moment when you guys decided, mag-artista ako pero ipagpapatuloy ko ang pag-aaral. So, ako kasi, Tito Boy, di ba galing ako ng Japan before ako mag-PBB. After PBB, nag-stop ako ng school. Tapos, tinuloy ko yung senior high school ko, another 2 years ulit. So, parang 10 years ako nasa high school nun. Tapos, ever since before ako makapasok ng PBB, gusto ko ng stepdad ko, makagraduate ako ng college. So, after ko makagraduate ng senior high school, that time, nauna si Aljon sa akin sa PWU. Kay Sir Miko, sa inyo daw po siya lumapit. Tapos sabi ko kay Sir Miko, baka pwede rin ako lumapit po sa inyo, Tito Boy. Dahil gusto ko rin matuloy yung pag-aaral ko. Una, dahil para sa pamilya ko. Pangalawa, ang pagka-artista, Tito Boy, feeling ko hindi siya forever. Gusto ko parang kahit paano meron akong alam na iba bukod sa pag-aarte. Aljon, ikaw, kwento mo. Tito Boy, isa siya sa mga frustrations ko talaga. Kasi after Pero gusto mo magpulis at gusto mo magpiloto, di ba? Naalala ko yun eh. nung bata, Right. na-realize ko din na habang tumatanda, nag-iiba kasi yung pangarap. Ayun. So, at that point, hindi na pagpupulis at hindi na piloto yung Yes. gusto mo. Okay. Nung mga pandemic, nagkakaroon kami ng English lessons at speech lessons ni Sir Miko. Sabi ko sa kanya, gusto ko po mag-aral. Tapos binigyan niya ako ng mga options na anong course ang gusto ko, ganun. Sabi ko, pag-isipan ko po. Tapos parang mga 2 years kong pinag-isipan, Tito Boy. Tapos sabi niya sa akin ay, merong university na nag-offer ng scholarship, which is si Boy Abunda daw po. Sabi ko, gusto ko mag-marketing. Tapos, ayun, Tito Boy, tinulungan niyo po ako. Tapos eventually, si Kaori din. Ako naman, sobrang tiwala ko sa Philippine Women's University. Maraming salamat. How was that experience at the Philippine Women's University? Sobrang welcoming po nila. Naiyak ako. Kasi graduate na ako. May miss ko sila. Anyways, sobrang welcoming po nila. Sobrang considerate nila when it comes sa schedules namin, Tito Boy. Yung mga professors namin madaling pakiusapan. Kung meron kami mga late submissions or mga absences, ganyan. So yun, sobrang laking tulong lang din ng Philippine Women's po sa akin. Nakabuo rin ako ng mga kaibigan doon, Tito Boy, bukod sa show business. Parang humbling po siya na experience for me, Tito Boy. Yung mga makarinig ako ng kwento, mula sa mga classmates ko, mula sa mga kaibigan ko. Parang minsan, nare-realize ko na ang swerte ko pa rin na mayroon ako scholarship po galing sa inyo. Kasi dami ko naririnig na kwento from them na bukod sa university scholars sila, parang yung iba medyo hirap pa rin makapagbayad ng tuition fee. Tapos ako parang, ano ba to, minsan, hindi naman ako tinatamad pumasok, Tito Boy. Pero minsan, dahil sa pagod na lang din sa trabaho, daw makapasok. Pero may mga realizations na yung mga iba kong classmates, gusto nila makapagtapos ng pag-aaral doon, nahihirapan sila magbayad, habang ako, tinutulungan niyo po ako, ganyan. So parang, mas kailangan kong pagpursigihan din, ganyan, Tito Boy. Tapos may mga days din na, gusto ko rin tumulong sa kanila, Tito Boy, kagaya ng pagtulong niyo sa amin. Yun yung laging tumatatak sa akin, na gusto nyo, in the future, makatulong din kami sa ibang estudyante. So ako, Tito Boy, pagka may extra ko, yung mga classmates ko, yung mga kaibigan namin sa school, hinahelp ko din sila. Parati kong sinasabi, dahil tinatanong ako ng mga ibang natutulungan natin mag-aral, kung ano ang gusto ko, parati kong sinasabi, magpaaral ka ng isa. Yes. Ipagpatuloy mo lang, parang pag halimbawa, napagtapos mo ang iyong kapatid, o di kaya isang kaibigan, anak ng isang kumare ng nanay, basta merong isang magtapos, masaya na ako doon. Kwento mo sa Philippine Women's. Na-enjoy ko, Tito Boy, pero may mga challenges din na irregular student po kasi ako. So, may mga classmates ako na nauna mag-graduate sa akin, tapos iba na naman yung classmates. So, medyo mahirap mag-adjust sa environment, kumbaga. But I like that idea when you said that you were able to create your own community in Yes, the Tito school. Boy. Actually, Tito Boy, naging church, ano na rin kami, tambay. Ano ba ito you call it? Nag-serve. Nag-serve na rin kami Oh. sa Chapel. church, chapel. So, what are you looking forward to sa graduation? Ako una, Tito Boy, makaakyat sa stage, makahawak ng diploma, magkaroon ng graduation picture na finally masasabit ko sa bahay.
Doon ako, Tito Boy. After that, boards na nakwento ko naman, Correct, Tito Boy, oo. boards. Sana makapasa yun, Tito Boy. Oo. Then after that, you know the rest, Tito Boy. Ewan ko na jinx. Ikaw, Aljon, what are you looking forward to? Since nung naging working student po ako, medyo, syempre naglaan din ako ng time sa pag-aaral. So, after ng graduation, syempre mas magpo-focus ako sa work, sa passion. So, tignan ko kung hanggang saan yung possibilities na... Passion meaning, doon pa rin sa pag-arte, doon pa rin sa entertainment industry. Sa pag-arte, pero gusto ko pa din buksan yung mundo ko sa ibang aspeto na pwede Okay. pa You're taking the board, no? Yes, Tito, I will. You know, I didn't even know na may board ang... Opo, for Psychology. psychometrician. For Ayun. psychometrician. So, Okay. mga nagkakonduct ng test para sa mga patients. You will take that? Yes, I will take that, Tito. Kayang-kaya. And after that, yun na yun. You'll go for your master's. Yes, Tito Boy. Habang nagpapatuloy pa rin ang inyong pag-aartista. Yes, Tito Ito Boy. ang tanong. Pagdating naman sa karera, pagdating sa pagiging artista, pagdating sa inyong passion for, for the craft of acting, nasaan kayo ngayon at this point in your life? Hirap sagot ko. I think Tito Boy, dahil naka 7 years ba tayo rito? 7, 8, almost 8. Pa 8 years. Matagal na rin, I would say, malayo na rin. Pero I know, malayo pa, Tito Boy. And for me naman, hindi ako yung nagmamadali when it comes to my career, Tito Boy. Gusto ko stable siya or at least magtatagal ako sa industry natin, Tito Boy. Okay lang kahit mag-take ako ng napakatagal na panahon. As long as I'm growing pa din, Tito Boy. Oo. Yeah. Pero nasaan ka ngayon? To be honest, may mga episodes na hindi ko alam kung magtatagal ba ako, Itutuloy mo o hindi? itutuloy ko ba or hindi, ganon. But I try to be optimistic naman, Tito Boy. Yeah. Oo. Ikaw, Aljon. Ako siguro, Tito Boy, hinahanap ko yung spot ko ngayon. Kasi aware naman ako na marami kami dito sa industriya at patuloy pang dumadami. That's a very strong point, ha? Kasi supply is very, very, very huge. Di ba? Yung supply, ang dami-daming artista. In other words, there is one role, you have 1,000 people auditioning for that role. So Yes. I get that point. Okay, and then? Siyempre, kapag maraming bago, nandun yung mga mata. So, kailangan mong mas lakasan yung sarili mo kung saan ka magaling. At saka kailangan klaro yung equity mo. Ano yung magagawa mo na hindi masyadong marami ang makakagawa. And kaya mahirap sagutin, and it takes a process to get there. Pero bottom line, ang parati namin sinasabi sa industriya, malaking bagay yung mahusay kang makisama, madali kang makisama. Talent is not enough. Kailangan, pag nagka-casting, halimbawa, ang isang pelikula, ay okay yun. Madaling katrabaho yun. Laking bagay nun. You wanna say something? Ayun, You're looking for your spot. yes. Siyempre, andun pa din yung acting. Pero gusto kong tingnan, Tito Boy, gusto ko din kasing mag-journalist someday. Parang Okay. gumawa ng documentary. May background naman ako nung high school ako, Tito Boy. Pero gusto ko pa matuto eh. Talk about it. Kasi, naalala ko, I read some materials about you. Mahilig ka raw sa broadcasting nung high school. Ano yung broadcasting na yun? Makikipag-compete kami sa iba't ibang clusters, division ng mga school. Ano yung competition? I mean, newscasting ba ito? Newscasting. Reporting ba ito? Yes, TV broadcasting yun. Anchor ako doon. So, Okay. ginawa ko siya for 3 years, Tito Boy. Interesting, di ba? Pinagdaanan mo yan? Hindi, Tito Boy. Mga pang-sports ako, Tito Boy, or mga Nag-basketball ka? Basketball. Was it saya. in Japan? Japan, Tito Boy, yes. Okay. Something na gusto ko rin i-pursue ngayon. Ano yung activities, Tito Boy? Makakapagpagalaw ng katawan ko, that's something na gusto ko rin gawin ngayon, Tito Boy. Like fitness, ganun. Oo. Yeah. Go for it. Yes, Go for it. So, balik tayo sa broadcasting. So, tinitingnan mo yan ngayon. Yes, Tito Boy. Ginawa ko na siya 3 years ago. Pero feeling ko di pa ako ready that time. So ngayon, Yun nga yung Baha and Opo. other episodes Yes. sa platform ito, no? sa YouTube. Ano mang ginawa mo aside from the Baha na nagaganap sa bayan ng Makabebe? Na sana'y pagtuunan ng pansin po ng ating mga naninilbihan sa gobyerno. Yes. Permanente ba yung Baha na yon sa Makabebe? Parang papunta na doon. I mean, Talaga? yes. Sa isang year, parang 7 months kami binabaha. Or more than. At pag binabaha, kasi napanood ko yung vlog mong yun eh,
Pag binabaha, ganun talaga, yung may mga bangka, yung may isang lola na doon lang siya na tutulog sa maliit na lugar, andito na yung tubig. Yes, Tito Boy. Kasi wala naman choice mostly ng mga tao doon na makalipat kasi kulang ng pera. Sinabi nga nila doon sa docu mo, Yes. na nasanay na kami dito eh. Mm-mm. Pati yung mga bangkero eh. Oo, na pag may baha, nakakapaghanap buhay kami. Minsan makikita mo siya na parang wow, ang tatag nila. Pero minsan makikita mo din na parang nakakalungkot na parang nagsisettle yung mga tao dahil kulang nga ng opportunity, ng ano. Lalo na yung pumutok yung controversies na may kinalaman sa flood control. Yeah. Yes. Di ba na parang iisipin mo, ito na ba yun? I mean, pinababayaan ba tayo? Mm. Andoon yung, oo, lalaban ako, pero responsibilidad kasi ng Estado na pangalagaan ang taong bayan. Yes. So, to be very honest, when I was watching your documentary, parang, totoo ba ito? Parang ang tanong ko, napanood mo? Po, Yeah, napanood ko, parang, Tito Boy. is this really happening? Is this true? I mean, may bahaba talaga na 7 months sa isang taon, ganito ang kalagayan ng mga tao. At every Wala year, kayong galit doon? galit ako personally, Tito Boy. Galit na galit ako talaga. Oo. Lalo na sa mga involved sa ghost project na yun. Okay. Sana hindi makalimutan ng mga taong nakatira din sa amin na apektado. Dapat. Kasi di ba, parang, bakit tayo ganito? So aside from that documentary, sana gumawa ka pa ng maraming documentaries Yes. na yun ang tinatalakay para magkaroon ng awareness ang ating mga kababayan. But aside from the flood, ano pa yung mga docu na ginawa mo? Nakadalawa pa ako, Tito Boy. Yung isa sa Home for the Aged at isa na sa North Cemetery. Pero bakit Home for the Aged yung pangalawa? Malapit din ako sa matatanda po. And at the same time, nanggaling na po kami doon parang 6 years ago nung pumunta tayo doon. Pumunta kayo dahil? Parang pa-charity event po Ng mga nung- Okay. fandom mo. ng fandom. So, Okay. in-invite po kami mga PBB housemates that time para makipag-social din sa mga nandun po. At saka yung mga pagkakataon na ganyan na minsan nagse-celebrate ang isang tao ng kanyang kaarawan sa Home for the Aged or kasama ang mga bata. Para sa akin, importante yon. Kasi tingnan mo, naging inspirasyon mo nung gumawa ka ng docu. Mm-mm. It's an experience. Isa lamang siya. Pero may ano yan eh, may tapik sa puso mo. So, Home for the Aged, and then the third one was, Yung tatay na tagabantay sa North Cemetery. Doon kasi sila lumaki hanggang sa nakabuo sila ng community doon. Doon sila nakatira mismo. So the documentary tackled the life of yes, the ng tatay. tagabantay. Ito yung mga bagay na ginagawa natin na minsan sinasabi natin, baka naman walang naka-appreciate. Hindi. Marami ang nakakaalala nun. In terms of career, ano ang inyong mga pangarap? Ikaw, Kauri. Ako pangarap kong magkaroon ng sariling teleserye, magkaroon ng sariling film, na ako yung bida. Ang daming nagagalingan kasi sa'yo. Talaga ba? Hindi, Tito? totoo. Really? Sinabi ko na yan sa'yo. You know, the feedback that I would get is, ang galing-galing yan. Thank you, Tito Boy. Oo. Minsan, namawalan din po ako ng kumpiyansa sa sarili ko, Tito Boy. For real. Pero, nakakarinig ako ng ganyan. Napuboost po yung self-esteem ko. So, thank you so much po. But Oo. yes, in the future, hopefully, yun yung gusto ko marating. Magkaroon ako sa sarili film. Yung mga bibisita sa akin para manood kayo, yung mga taong malalapit sa akin. Makaabot ako sa ganung point, Tito Boy. At saka sana magtuloy-tuloy lang. Ang sinasabi mo nga, gusto ko lang magtagal. Yes, Tito Boy. Gusto ko lang magtrabaho. Pero alam natin, naiintindihan ko rin, Kauri, yung hesitation about saying certain things dahil napaka-uncertain Yes, Tito ng Boy. ating negosyo. Hindi mo alam kung anong magaganap bukas. Ang pinakamalaking leksyon nun, yung pandemic. Apo. I remember, sinabihan kami that we were stopping all our shows sa ABS March of 2020. I will admit na dahil sa ilang dekada na namin ginagawa yung mga trabaho namin, ang reaction namin was, di naman siguro magtatagal ito. I fell into that trap of underestimating the virus. Ang nangyari, nawala ng franchise ng ABS-CBN. Humbling, di ba? Humbling. Kaya parang after that incident, doon ko na-realize na totoo pala talaga. I mean, you have to, savor and seize this moment. Yes. Because this is all we have. The now is all we have. And that now should be able to lead you to the next now
and the next now, Yes. and that becomes your life. Mm-mm. Di ba? May ganun ka rin. I mean, let's be very honest, Aljon, because ito'y makatotohanan ng pag-uusap. You have been released by ABS-CBN. Where are you? I mean, do you feel more uncertain? Nung nalaman mo ba na nire-release ka ng ABS-CBN, nang hina ka ba? What was that experience like? Actually, last year pa po kasi, napag-usapan na namin yan. At I'm sorry, last year pa napag-usapan nino? ako at ng manager. Okay, ng ABS-CBN. Yes. Nagre-request na po ako nun kung pwede akong magpa-release, ganun. For some reasons. Okay. Tapos, hindi nangyari pa. So, not so long ago na release na po ako. So itong release na ito ay napag-usapan na in the past. Yes. Tamang pagkaunawa ko. Yes. Tapos ngayon ay ibinigay na sa iyo ito. Pero when you finally saw the papers na nire-release ka ng ABS-CBN, ano yun? I mean, what was that like? Madaming emotions, Tito Boy. Hindi lang siya, may takot, may gratitude, may... Let's go to the two words. Takot saan? Siyempre, Tito Boy, almost 8 years ako sa ABS. Feeling ko, nasa home ako talaga na, safe ako, ganun. And parang ngayon na aalis ako sa ABS, nakakatakot, Tito Boy. Kasi hindi ko alam kung anong possibilities pa. Pero, siyempre, nagpapasalamat ako, Tito Boy, dami kong nagawa. Dahil sa ABS. That's the gratitude. Yes. Dahil you are where you are today, dahil binigyan ka rin ng maraming breaks ng Yes. ABS-CBN. Mhm. Uh-huh. At nakapag-provide din ako dahil din sa kanila. Okay. At ang dami ko natutunan, Tito Boy. Babalikan ko lang yung takot-takot dahil hindi mo alam kung saan ka papasok, kung ano ang susuungin mo. That causes the fear. Yes. Pero na-excite din po ako. Excite dahil, Dahil feeling ko marami akong kayang gawin this time. pero hindi ka susuko. Di ako susuko. Tuloy ang laban para sa'yo. Ilalaban ko. Tito Ilalaban mo. We have also been taught not to be afraid to dive into the unknown bilang actors. Naririnig niyo yun? Yes, Tito Boy. Boy. Yes. Oo. What is that experience like? Kauri, ano ang proseso mo bilang isang artista? Ako minsan, Tito Boy, depende po. Kasi may mga directors na sila na mismo yung nag-aabot sa'yo ng backstory, gusto nilang mangyari sa character, ganyan. Meron namang iba na ikaw gagawa ng backstory, ganyan. So parang may one time experience po ako na nagulat po ako kasi never ko pa na-experience na ako yung gagawa ng backstory ng character ko. Ayun, dun ko siya natutunan, yung paggawa rin ng backstory na ang lawak pa pala ng pwede kong ma-imagine when it comes to my craft. So mas komportable ka doon sa meron kang backstory. Yes, Tito In other Boy. words, you create a total person out of your character. Yes, Tito Boy, yes. Mas nag-work po siya sa akin. Mhm. But of course, with the parang pagsang-ayon din ng director, kung nasa tamang linya, kung nasa same line ba kami ng character na ginagawa. Ganun, Tito Boy. Makikinig ka pa rin sa director. Yes. Oo, But- dahil, kasi may mga pagbabago eh. Mm. Like, alam mo, pag teleseryo, kaya pelikula, ang nagtitimon talaga director. Sino ang pinakamahusay na artista na nakatrabaho mo? Si Miss Maricel Soriano. Ayun, yung mga ganun, di ba? Si Maria, halimbawa, naka-extend mo si Maria, how do you survive a Maricel Soriano? Actually po, ako, tinatanggal ko na lang lahat ng hiya, lahat ng walls ko. Basta in character ako, kailangan kong gampanan ng maayos yung character ko. Kung kailangan ko ng advice from Miss Maricel, manghihingi ako. Parang hindi na ako magdadalawang isip na mahiya, ganun. Hindi nakakatakot. Nakakatakot, Tito Boy, kasi baka masampal ako. But, first time to work with Maria. Yes with po, Maricel. direct Kati pa. Aray. Parang hindi ko alam ba't ako nandun. But again, nilagay ako ni Lord doon sa character na yun, sa At may dahilan work yun. na yun. Yes, may dahilan po yun. So, ano ang eksena na hindi mo makakalimutan? As simple as Tito Boy, yung tutulak ko siya sa wheelchair. Kasi di ba parang mamali ka lang ng blocking, patay ka na sa camera, ganyan. Uh-huh. As simple as that, Tito Boy, kinakabahan na ako. Pero, ayun naman, nagawa ko naman siya na maayos, Tito Boy. And minsan, the simplest things are the most difficult things to do on cam. Na-overthink ko siya lalo, Oo. Tito Boy. Hindi lang ikaw, marami. Yeah. Yung pag sinasabi nila halimbawa, because I've done
Wow, I've done a lot of films. Ayok Yeah, naman. no, but I've done a lot of films. As Boy Abunda, halimbawa, interviewing Nora Honor in Naglalayag. I did a Bella Padilla interview. I did so many interviews. Pero, pag sinasabihin ako ng direktor, papasok kayo, tapos uupo ka dyan, hirap na hirap ako doon. Kasi may timing pa. At saka, ano bang lakad? Paano ba? Ordinaryo ba? Tapos, ganito ako eh. Doon ako nahihirapan. So, yung mga ordinaryong bagay, na akala natin, napakadali gawin, ang hirap. Opo, Tito Boy. Ikaw, Aljon, anong proseso mo as an actor? Nag-isolate ako, Tito Boy. Di ko muna kinakausap yung family ko. Kasi kapag feeling ko kausap ko yung mga totoong tao sa buhay ko, nadidikit ko yung sarili ko eh. Ayun, parang nafe-feel ko yung ako yung character. So, when you're isolated, is that when you build your character? Yes. Kukulong ako sa condo unit. Ganun. Hindi naman magkukulong talaga. Pero ipaprocess ko kung ano bang gusto nito at ilalayo ko sa gusto ko. Ganun. And then, pagdating sa set, kumusta ang relasyon mo sa co-actors at sa iyong mga direktor? Mahilig po ako magtanong ng anong backstory or kung anong pwede kong gawing nuances, ganun. In relation to your co-actors, kumusta ka naman? Gusto ko yung nagbibigayan, Tito Boy. Nakikipag-usap ka sa co-actor mo? Yes. Ganito ang gagawin natin, ganito ang hinihingi ni Direk, ito ang gawin natin. Yes, pero hindi sobrang ito yung dapat yung maging reaction, ganun. Pinag-usapan namin kung anong intention, pero yung parang hindi namin rehearse para maging natural yung reactions namin. Oo, at saka dapat nasusurpresa ka rin eh. Di ba? Nakakatuwa lamang yung usapang ito dahil madalas sinasabi nila, ang dali-dali naman mag-artista. Iyak ka lang, tawa ka lang, artista na yan. Anong reaction nyo pag nakakarinig kayo ng gano'n? Ako, to be honest, Tito Boy, hindi pa nila kasi natatry. That's why... Pero mahirap, no? Pero mahirap, Tito Boy. Iiyak ka, Tito Boy. Lalo na pag actor's cue. Pag actor's cue, pressure. Nag-aantay ang buong mundo. Nag-aantay. Pressure, Yes, Tito Boy. Dapat tama pa yung emotions na lalabas. Right. Tito Boy. Nagka-kissing scenes na kayo sa telebisyon at pelikula? Yes, Tito Boy. Yes. How easy, how difficult is it? Ang pinaka-intense for me, Tito Boy, was the kissing scene with Miss Dolly De Leon. So, it's a film, A Very Good Girl, Tito Boy. Wow! Diba, Tito Boy? Wow. Doon yung pinagawan ako ng backstory ng character ko. Parang pinag-go lang ako. Okay, ang gagawin mo lang, makikipaghalikan ka kay Miss Dolly De Leon. I was like, sure po kayo na ako gagawin. Kasi parang ang inosente ng mukha ko, parang para gawin yun. Pero ang maka-eksena naman, ang dakilang Dolly De Leon. Yes, Di ba? exactly, Parang Tito wow! Boy. Yes. So, ginrab ko yung opportunity na yun. Pero yun yung pinaka-intense na kissing scene for me, Tito Boy. Intense ang halikan? Not really intense naman, Tito Boy. It was Intense yung pagkakataon. Yes. Oo. Yeah. It was, ano bang term? Laplapan? Laplapan talaga kay ni Laplapan Dolly? talaga, Tito Wow, Boy. Yes. okay. Yes. Aljon, may sinabi yan kanina that when you approach a role, nag-isolate ka. Hindi ba yung problema halimbawa kung nasa isang relasyon ka? Dumating naman ako dun sa time na yun, Tito Boy. Hindi naman completely, di ako mag-message or ano. Kinakausap ko pa din naman. Pero dati na yun. Hindi, pero because that can be a problem if your partner is a girl doesn't understand. Pero nung mga time na yun, grabe din naman ako mag-affirm. Nagkaroon ka na ng mga kissing scenes. Meron na po. Kanino? Isa kay Jada. Avanzado. Isa kay, yes. Okay. Isa kay Karina Bautista. So, kumusta yung mga karanasan na yun? First on-screen kiss ko po kasi si Jada Avanzado. Smack lang din dito, boy. Okay. But was that easy? Was that difficult? Sa amin, easy lang naman yun. Easy lang. I mean, you didn't talk about it. Pinag-usapan namin. Pinag-usapan yun. Si Karina, how was that kissing scene? Mas, mas intimate? Oo po, Tito Boy. Oh. Ano to? Pelikula? Television? Pelikula. Okay. What happened? 2025. Laplapan din, Tito. Tapos bed scene, hubaran, gano'n. May nagawa ka ng eksena na gano'n? Wala pa. And ngayon, di naman hubad na hubad, Tito Boy. Pero may bed scene din. Pero hindi Intimate. naman yung gawang-gawa. Parang with sounds Gawang-gawa. lang. With sounds lang. So what happened? Ano, Tito Boy, naka 2 takes kami. Dahil? Parehas naman good take, pero ibang option lang yung isa. Okay. Pero, was it difficult? Was it easy? Parehas naman kaming kinakabahan that time, pero ako talagang first time ko maglaplapan on screen. Pangit ng word. Pero, Laplapan. Okay. ayun, kinakabahan ako, Tito Boy. But at this point in your life,
What do you know about love for sure? Ako, ang love, dapat hinihelp ka niya maging better person sa inyong dalawa. Okay. At saka, dapat alam mo kung bakit mo mahal itong isang taong to. Ano ba ang mga dahilan kung bakit mo mahal ang isang tao? Kung paano kanya tratuin, kung anong napaparamdam niya sa'yo, kung anong characteristics na meron siya. Kung nagkiklik ba kayo, ganun. Naniniwala ako doon eh. Okay. Ikaw. Hindi naman may iwasan, Tito Boy, yung magkakasakitan kayo or magkakaroon ng hindi sinasadyang kasalanan, ganyan. Pero at the end of the day, if you really love the person, dapat willing ka rin mag-forgive. Ganda naman. Kasi yung premise na nauuna yung forgiving. Non-negotiable na sa akin, Tito Boy, cheating. Yan na yan. Yan na yung ano sa akin. Bakit hindi mo pwedeng ma-forgive ang cheating? And what is cheating? I-define nga natin. Cheating. Para sa inyong relasyon. Merong micro-cheating din na sinasabi. Sige, ano ang micro-cheating? Merong ano ba mga micro-cheating? Like, Yung mga text messages? yes, Micro yan? Yes, mga micro-cheating. White lies. Mga white lies. Mga Tito Boy. nagtatago na may ano. No messages. Parang yung cellphone sobrang tago na ganyan. Ganun. Ikaw, Mr. Mendoza, ano ang micro-cheating? Agree ka ba? Ano may cheating at micro-cheating? Non-nego din sa'yo yun? Yes, nandag mo sa akin. Though pares naman cheating, pero mas mapapatawad mo pa siguro yung micro. Pero parang, Okay, go lang. Sige, go lang. I mean, halimbawa, bibigyan mo pa ng benefit of the doubt. Pero hindi ko ginagawa yun at never ko ginawa. Anyway, Loyal ka? yes, faithful ako. Faithful ka? Pero when you say forgiveness, so anong ifo-forgive mo? Ang ifo-forgive mo ay yung micro-cheating lang. May boundary din. I think Tito Boy, yung micro-cheating medyo forgivable to po. Okay. Siguro. Yes. So, when you say love is forgiving micro-cheating, if you go beyond that, If you go beyond that, Tito Wala Boy, nang forgiveness. Hindi ko na kaya yan, Tito Boy. okay. Yeah. Pero wag mo naman yung Hindi naman intention yung, na gagawin mo yun kasi alam mong forgiving ako. hindi naman, ikaw rin ang naglatag na hindi naman lagi ng panahon. Yes. Mag-aaway at mag-aaway Yes, kayo. Magkla-clash at yes. magkla-clash kayo. Halimbawa, importante din na alam mo ang kwento niya. Kasi kailangan may konteksto. Halimbawa, may nakapagsabi sa'yo na lumabas, yung Yes. pala may kwento naman. So, importante talaga yung pakikipag-usap. Apo. Ilalabas ko ang aking mahiwagang salamin. Kauli, nasa labas ang aking imaginary mirror. First, describe to me the young woman that you see in the mirror at ano ang nais mong sabihin sa kanya. Okay, nakikita ko, young woman is me, Tito Boy, Yes. right? The young woman who is bungisngis. Yeah, she's bungisngis. She's carefree and kung anong gusto kong sabihin sa kanya, I hope magstay siyang ganun, huwag siya matakot. What do you want to tell her? That she's doing great, Tito Boy. Marami yung sumusuporta at naniniwala sa kanya. And she's loved. Wonderful. Aljon, ikaw, ililipat ko yung aking mahiwagang salamin sa harap mo. Anong nakikita mo? What kind of a young man do you see? And what do you wanna tell him? matapang, Tito Boy. Matapang. At ang gusto ko sabihin, hindi magiging madali ang lahat ng magiging daan. Pero merong magiging solusyon. At alam kong magsusurvive ka dahil survivor ka. Maraming salamat. At sana'y sa susunod natin pagkikita ay marami pa tayong kwentuhan. Tungkol sa buhay, pag-aaral, because learning is also a process. You know, learning is a process. Everything that happens in our life is a teacher. The good, the bad, become a teacher. So all the best. God bless you. At mula sa aking puso, maraming salamat for allowing me to be part of your journey. Ay, Thank you salamat so po, much Tito po. Boy. Mabuhay kayong dalawa. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.